na loob mo, huwag mo nang pangarapin. Kasi pang malalakas na loob lang, pagpasok na lang. Amen? Amen. Pero ang Diyos, pag siya nangako, may parte ka. Hindi siya basta nagbibigay lang. Kapag tayo wala sa pagsunod, hindi po biyaya ang tawag doon. Ang tawag doon ay awa. Gusto mo ba lagi ka nakasabit sa awa ng Diyos? Sabi ng Diyos, huwag kang mahalagpasan ng biyaya ng Panginoon. Amen? Amen? Amen. Praise the Lord. So pag-aaralan natin ito. This is a deliverance ministry na pinaglalan sa atin ng Panginoon. Pare-pareho. Sa mga hindi ko pa nasyaran, hindi po talaga ako lumaki sa deliverance ministry. I came from a worshiping church. Tinuruan ako ng Diyos sa pagpupuri, sa pagsamba. Hanggang doon ko na-discover yung aking calling. Pagpupuri at pagsamba. At hanggang ngayon ako yung nagpapagamit para magturo ng praise and worship sa ibang church. Ang nakita ko yung daloy ng gawain ng Panginoon sa buhay ko. At yun lang ang pinapayagan ko. Ako'y pakinabangang mabuti ng Diyos habang ako'y nasa ibabaw ng lupa habang naghihintay sa Kanya. At hindi ako papayag na sino man o anuman ang pumigil sa pagkatawag na yun sapagkat ang nagmamay-ari sa akin ay ang Diyos. Kaya hindi po ba ang inyong atikain sa Panginoon? Hindi ba ang vision niyo sa Panginoon? Amen? Amen. Now, bago ko nakarating na deliverance ministry, is a worshiping church. Kasi hindi ka talaga matututo ng deliverance unless marunong ka magpasakot sa Diyos. Amen? Amen. At itong bagay na to, ipag-aaralan natin. Kaya tayo nag-pray ng mabuti, pinibitahan natin mabuti ang Espiritu ng Diyos. Kasi, this is about underground. Ito yung mga aralin na hindi po basta tinapay. Ito po yung karne. Para mas maintindihan natin bakit nga ba. Sa tagal ko naglilingkod sa Diyos, para ako yoyo. Up and down, parang season, no? Paano kung abutan ka ng Diyos nandito pa sa lowest at hindi ka nakataas? Tama ba? Hindi ba gagawin natin lahat ng kapangyarihan na meron tayo para huwag tayong abutan ng pag-agaw na tayo nasa lowest na kondisyon natin? Amen? Amen. Yamang kilala natin ang ating sarili. Kilala ba natin sarili natin? Kilala natin sarili natin, though mas kilala tayo ng Diyos. At hindi inilim ng Diyos kung sino tayo unless hindi natin nilalapit sa Kanya na Panginoon, pakilala mo sa akin ang totoong ako. Nung tayo ay pumasok sa relasyon kay Kristo, meron ka rin isang pinasukan. Isang sitwasyon na yung dati mong kakampi, yung dati mong kasama, ay ngayon kaaway mo. Sabihin natin ang diablo. Ang ina naman ang diablo. Si Lucifer na naging Satanas, dati siyang maluwalhating cherubim na nagpupulit sumasamba sa ulunan ng Diyos dahil sa kanyang pagmamalaki, kapalaluan. Hindi niya kailangan ng Espiritu ng kapalaluan sapagkat siya na mismo yun. Hinayaan niya ang kapalaluan ni gumawa sa kanya at siya ay instantly itinakwil ng Diyos. Kaya anumang parte, pakikibhagi sa kapalaluan ay walang kagagawa ng ang Diyos. It's all of the devil. Demonic acts. Pag-aralan natin. Naunawaan ko yung ating inawit kanina, may relasyon dito. Di ba nilalapit tayo sa Diyos? At sabi na sa awit, lumipad ka na gaya ng agila. Amen? Amen. Kasi tinuturo ng mga awit na yaon. Hindi lang awit sa Panginoon, kundi tayo may matutunan ano yun. Ang mga papuring awit ay kalakasan din natin. Para ipalala sa atin kung sino tayo sa harapan ng Diyos. We know, we believe in faith that we belong to the Lord. Amen? Amen. Pero we also believe in faith that there is an enemy. Kapag hindi tayo marunong, hindi tayo mahusay, matatalo tayo sa gerang ito. Hindi natin matatapos yung ating puso. You will not finish. You will not be able to finish your course. Kung sa college may course, sa buhay na ito meron din. Yung kurso na matapos mo ang lahat ng labanan na dadaanan mo. Amen! Amen. Praise the Lord. Pagsada pong makinig. Amen. Hallelujah. Pag-aralan natin, demonic attacks. Pag-aralan muna natin ang 2 Timothy, naman tayo sa 2 Timothy
2:7. Taktawan ko muna po iba. Yan. Sabi po sa 2 Timothy 1:7, basahin niyo po yung Tagalog, sapagkat, anda simulan. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ang kapangyarihan at ng pag-ibig ng kahusayan. Praise the Lord. Meron lang ibinigay ang Diyos sa iyo at sa akin. Ano yon? Pag-ibig, kapangyarihan at mahusay na pag-iisip. At ang takot ay hindi mula sa Diyos. Sabi niya, sapagkat hindi. Sabi natin hindi. Hindi. Hindi kailanman gagamitin ng Diyos ang takot mo sa kaaway para sumupin ka ng Diyos. Hindi. Ano pinag-aralan natin last week? Ano pinag-aralan natin last week? Temptation. Tukso. Tama. Kaganina, nag-pray ako. Sabi ko, Panginoon, bigyan mo ko ng mensahe. Papakain ko sa iyo mga tuto. Meron, biglang lumabas doon. May check ako. Deliverance ministry. Sabi ko, Panginoon, ito yung tawag ko. Ay gusto ko talagang lalong magpakatibay, magpakahusay sa ministeryong ito kung saan mo ko tinawag. Sabi ko, hindi ko makakasama ang mga to unless marunong sila sa deliverance. Hindi pwedeng alam mo lang, dapat marunong. Tingin po kayo sa akin, pagtsagaan niyo ako matapos sa gawain, hindi pwedeng alam mo lang, dapat marunong ka. Hindi ako naniniwala na karating ka dito sa dami ng churches na malapit sa inyo, na pwedeng pagdalhan sa iyo ng Panginoon. Amen? Bakit dito kayo dinala ng Diyos? Kung saan yung lingkod niya, ang pinuro niyang training ay ministry of deliverance and healing. Healing is under deliverance. Hindi pa sa gumagaling ng tao without deliverance. Amen? Sabi dito, una, kailangan tayuan natin. Amen? Amen. Ano mang pagkatakot, sa tao man yan, pangangailangan, bagay, ano mang hiwalay sa pagkatakot sa Diyos, yan ay hindi galing sa Panginoon. At meron siyang pinagmumulan, ang dyablo. Kailangan natin, balik tayo. Sabi sa demonic attacks. Pag-aralan natin ang ibig sabihin ng demonization. Sabi dyan, demonize. This is a translation of the Greek term daimoniomai. Hindi ko kayo tuturuan ng Greek, pero ito pong demonize, actually sa akin, madalas na yung tawag ko, demonic possession. Pero hindi ko na napapaliwanag yung stages ng demonic possession. Bakit ba demonically possessed? Yung demonization ay makikita niyo po sa salita ng Diyos. Yan ang reference. Pipilitin ko, sisikapin ko mamaya, ipopost ko yan sa group chat natin. Para basahin niyo po isa-isa. So yung demonization, atake ng tiyan. Kailangan natin pag-aralan. Para alam natin kung ako lang ba talaga to? Amen? Ako lang ba to? O merong isa pang entity na gumagawa sa pagkatao ko. Ulitin ko, pumasok ka sa gera. At hindi pwedeng hindi ka marunong humawak ng sandata. At hindi pwedeng hindi ka marunong magplano. Hindi ka aabot dun sa dulo. Kung patay ka agad. Amen? Ang magnanakaw ay hindi pumarito upang magnakaw, pumatay at pumuksa. Siya ay magnanakaw, tatapusin niya yung plano niya sa buhay mo. Ikaw ay papatayin at ikaw ay pupuksain. Wala ka bang ibang gagawin? Hahayaan mo bang gawin niya yung plano niya sa buhay mo? Hahayaan mo ba? Ang ina naman, hahayaan mo ba? Hindi. Dahil yung plano niya sa'yo ay plano rin niya sa mga magulang. Plano rin niya sa mga anak mo na naibuli. Plano rin niya sa buong angkan mo. Kaya dapat, alam natin. Amen? Amen! Praise the Lord. Garalan natin. Apat na stages ng demonization. Can you please screen? Inulang ako sa oras kaya hindi ko na gano'n na-highlight yung ano. Pero papaliwanag ko isa-isa. Yung una ay infestations. Ano yung infestations? Na nagpapakilala sa'yo na there is a demonic attack.
Meron ba kayong karanasan na may gumagalaw sa bahay ninyo? Kahit hindi ginagalaw ninyo. Gamit muna tayo. Meron bang gamit sa bahay ninyo? Pag-aari ninyo. Halimbawa, may pag-aari ka. Like, meron din tayo gumagalaw. Maliligo siya. Siyempre, bago ka pumasok sa banyo, alam mo may sabon doon, di ba? Oo. Nung magsasabon na siya, wala na yung sabon. Sarado ang banyo. Meron po ba kayo na naranasan sa loob ng bahay nyo o pag-aari ninyo na alam nyong gumagalaw o nawawala ng walang gumagawang tao? May naririnig? Mamaya pa yan naririnig. Gamit muna tayo. Meron ba kayo sa bahay ninyo, sa loob ng bahay ninyo? Infestation muna tayo. Yung infest, alam niyo yung puto? Yung puto, alam niyo yung puto? Pag yan tumama yan sa hayop, ang tawag doon, infestation. Lice infestation. Puto. Sabihin ko bakalan. So doon muna tayo sa pag-aari. Yan yung isang stage ng demonic sa loob ng bahay. Ngayon, kung meron kayong nararanasan, sabi ko marami. May lumalabas sa pinto, may gumagalaw na pinto, may bumabagsak na pinto, nadala sa pinto. Why? Kasi nga, alam niya pag matatakotin ka, ini-stir up na yung fear. Why? Because it is part of the demonic. At ang atake ay iba-iba ng stage. Level 1 muna tayo. Hindi ka pa niya magalaw eh. Kaya ang ginagalaw niya, gamit mo. Pwede siyang tumira sa gamit ng sino man sa atin. Yung bakal na malaki, biglang gumalaw. Hindi pwedeng hinangin kasi bakal siya. Napakabigat. Sinira niya yung mga nila, mga idols. Naupo siya doon. Pag upo niya doon, bumagsak yung bakal sa leeg niya. Imagine, papatahin talaga siya. Awa ng Diyos, iningatan siya ng buhay. Kaya kasama pa natin si Brother Bill. Pero pa, di ba? Yung ilawan, nasunod na pusa yung ilawan. Kasi, hindi pwedeng inisip natin nagnanakaw wala ng diyablo. Mamamatay tao ang diyablo. Amen? At kapag hindi ka marunong, brother, pag hindi ka marunong, akala mo kaya mo yung pagnanakaw, kakayanin mo yung pagpatay. Dapat alam natin kung ano atake ng diyablo. Amen? Amen. So yung una, infestation. Kapag may nararanasan kang ganyan sa bahay mo, you are being demons. May umaatake sa buhay mo. Pero level 1 pa lang yan. Level 1. Punta tayo sa level 2. Ano yung level 2? Basahin po ninyo oppression. Sabi natin oppression. Ano yung oppression? Yan naman yung mga pangyayari sa buhay mo na sunod-sunod. Na hindi mo maipaliwanag. Ang problema, pagsubok, dumarating sa lahat ng tao. Amen? John 16:33. Pero mamumukaan mo, kakaiba. Pag nagkasakit yung isa, magkakasakit yung isa, hospital dito, hospital doon, mawawalan pa kayo ng gas, mawawalan kayo ng ganito, sunod-sunod, sabay-sabay. Tapos ka, may naranasan mo. Yung nararanasan mo siya, ang tawag dito ay oppression. Ino-oppress ka. Kasi atake sa Tagalog, pinipira ka. Amen? Amen? Why? Alam natin, hindi siya ngayon nakatayo, nakaibigan mo. Siya'y nakatayo bilang iyong kaaway. Magnanakaw, mamamatay, mamumuksa. So pagkatapos siya i-invest ang bahay mo. At manatili yung demonic attack sapagkat wala kang ginagawa na anuman. O hindi mo kasi alam, kaya pinababayaan mo lang. Ang pangalawang level ng atake ng Diyos ay oppression. Bubugbugin ka niya sa problema. Hindi padala ng Diyos. Tutuksuin ka niya pa ulit-ulit hanggang umiwalay ka na sa iyong pananampalataya. Naalala niyo si Ruth? Sabi ng kanyang asawa, nananatili ka pa ba sa iyong pagtatapa? Sumpain ko ang Diyos at mamatay ka. Because definitely mamamatay siya once na nag-blaspheme siya sa kanya. Oppression mo. Yung oppression nangyari sa kanya, nawala lahat ng pag-aari niya, sunod-sunod to, hindi to dumaan ng buwan.
linggo. Hindi, sunod-sunod. Sabi mo sa katabi mo, sunod-sunod. Ito yung oppression na nangyayari sa buhay natin ng sunod-sunod o sabay-sabay. Nawala lahat ang pag-aari niya. Namatay lahat ang anak niya. Nagkaroon siya ng cancer. Sunod-sunod. Oppression. Demonic attack. Stage 2 ay oppression. Kung nararanasan natin yan, dapat ay may gagawin. Matuloy tayo makinig para mamaya alam natin kung anong gagawin. Amen? Amen. Stage 3. Obsession. Sabi natin obsession. Obsession. Obsession is torment. Yung torment, yan yung mga boses. Na paulit-ulit. Na narinig mo siya, akala mo kumakanta. Sirang plaka pero meron siyang isip. Tinotorment niya yung isip mo. Tinotorment niya yung kalooban mo. Sinasabi niya sa'yo, wala ka ng pag-asa. Dead. Diyan din po yung depression. Mental state na tinotorment ka ng Diyos sa kalooban mo. Tinotorment ka ng Diablo sa kalooban mo. Natotorment ka sa isip mo. Demonic attacks, stage 3. Obsession. Meron po ba tayong ganyan? Taas kamay, mas maganda umaamin para tulungan tayo ng Diyos. Yung kahit anong sabay mo, hindi siya maalis. Yung kahit anong sabay mo, hindi siya maalis. Yan ang obsession. Ang obsession yung paulit-ulit na pag-worry. Ang buhay mo ba paulit-ulit na worry? Kahit nanggaling ka ng church. Kahit may naranasan ka sa Diyos. Pagtungtong mo pa lang ng bahay mo, ayan na si worry. Kakaiba para siyang blanket na nakasuot sa'yo. Hindi mo siya mahudan. Because that is demonic attack. And level 4, possession. Sabi natin possession. Yung demonization, pag sinabing, kasi Matthew 4, sabi niya, and they were possessed by the devil. Yung ginamit sa English version, King James, possessed by the devil. Eh devil possession. Pero, anong ibig sabihin nun? Talaga ba pag-aari tayo ng Diablo? Hindi. Alam natin kung sino nagmamay-ari sa atin. Amen? Amen? Ang nagmamay-ari sa atin ay ang Diyos. Kaya nga tayo haharap sa Kanya. Kasi tayo pagmamay-ari ng Diyos. Amen? At gagawin niya kung anong gusto niya sa atin sapagkat pagmamay-ari tayo ng Diyos. Ang mainam lang, mabuti ang Diyos. Hindi niya tayo gagawa ng masama. Amen? Amen. Ang possession ay ito. When you lose control of yourself. Hindi naman palagi ang possession. Ang ibig sabihin niyan, severe compromise of control. Gaano ka magaling? Gaano ka mag-alala? Nalalakit ka ba? Pag ba ikaw nagsasalita ng salita, kaya mo manimpa ng tao. Obsession. Pwede nga alam mo yung buhay mo, inialay mo na sa Diyos. Pero ibang parte ng pagkatao mo under the influence of the devil. Demonic attack. Kaya, pagkagaling sa church, uwaapoy, ang init, di ba? Pag uwi ng bahay, pag nakasalumuhan na ibang tao, gagamit ang Diablo. Tao din gagamitin, nangyayari. Para magkaroon siya ng entry point sa atin. Patay agad yung apoy. Tama na. Namamatay yung apoy. Hindi dapat namamatay yung apoy. Kasi hindi ginagawang pinapatay ng Diyos sa apoy. Ang ginagawa ng Diyos, pinapaypayan niya yung apoy para lalong lumaki. Amen! Amen! Pero ang ginagawa ng Diablo, pinapatay niya yung apoy sa'yo para ano? Para maging talunan ka. Ulitin natin. Ano ba yung totoong buhay natin? Sa loob ng iglesia o nasa labas? Sa labas, di ba? Pag umuwi ka ng bahay, yun talaga ang buhay mo. Kaya ngayon ka, may sanay magsimba, sabi lang, mga plastic daw mga tao sa church. Not so. Hindi naman yun na talaga ang case. Talagang nakakatuwa sa church. Why? The Spirit of the Lord is here. Nasa na bahay. Amen. And where the Spirit of the Lord is, there is liberty.
Kung nasa na presensya ng Diyos, kasi tinawag ng mga nagpapakumbaba ng paninis ng buhay, sasama ang Diyos. Ngayon, yung possession, yung pinakasakit. You lose your control. Minsan nabibigay ka. Minsan hindi ka makapagsalita. Last week lang, pinipilit mo. Pagdating mo na naman, service, di ba? Kailangan ka ulit paypayan. Ano nangyayari? Di ba dapat alam natin kung ano nangyayari sa atin? Sa dami ng ginawa ng Diyos, imposible hindi mo naalala ang ginawa ng Diyos. Hindi pwedeng pinupuhay na tayo ng Diyos, malakas lang, that's it. Hindi tayo pinupuhay ng Diyos para malakas lang, pagkatapos na end na. Hindi wala kang lakas ng loob para magwagi ng kaluluwa. Fear. Fear is an attack of the devil. Hindi siya galing sa Diyos. Gusto niyo maniwala sa akin, tingnan niyo muna katabi niyo. Sige, tingnan niyo. Tingnan po natin ang isa't isa. Hallelujah. Do you believe in God's glory? Do you believe in God's glory? Amen. Kaya nga hindi tayo tinuturuan ng Diyos na halos purayin mo yung mukha mo sa makeup. Kasi ang gusto niya, yung glory niya ang sumama sa iyo. Amen. There is glory in the face of God's servant. Amen. Pero, kapag lagi tayong babad sa demonic attack, nakikita mo yung kasama mo, iba yung aura. Tama. Tama ba? Amen. Tama ba? Created? At ikaw, kung aamin ka, sabi ko nga, kung aamin lang tayo sa Diyos, kung ka lang natutulungan. Pero kung tayo magmamalaki, hindi, okay lang ako. Amili ko. Hindi ito magulong ang Diyos sa mga hindi umaamin. Pinaamin niya si Adan sapagkat he is the first creation of mankind. At ayaw ng Diyos masira yung plano niya sa mga tao. Sabi niya, Adan, nasaan ka? Di pa alam ng Diyos? Alam ng Diyos. Pinapaamin niya si Adan kung anong kanyang ginawa at kung anong ating napayagan. Pareho lang. Amen? May mga nagagawa tayo, hindi natin alam. May mga nagagawa tayo, hindi natin sinasadya. Yung law ng tao, ignorance of the law, excuses na. Alam niyo po ba yan? Tama ba? Minsan, gabi na yun may napanood ako, balita, mga teenager, kinuli ng pulis. Alam mo anong kaso nila? Hindi sila tumayo at gumanto nung kinakanta yung lupang hiniro. Batas pala yun. Ikaw alam mo. Nabatas pala yun. Kahit nasaan ka. Napag-iyak, inawi. Hindi pwede naglalakad ka. Obstruction yun. Yun po ay paglabag sa batas ng Pilipinas. Ako nagulat ako. Ay, batas pala yun. Most likely, hindi ko alam. Ay, nung nalaman ko, thank you Lord. Mas alam ko. Diba? Eh, paano yung spiritual na batas? Kung tayo concerned tayo sa mga batas ng tao, dapat mas lalo kang concerned sa batas ng Diyos. Amen. Kasi yung hukuman sa ibabaw ng lupa, mahina, may butas, pwedeng sumulan, ngunit not with God, not with God's judgment. Bubuksan lang ang mga aklat at doon, tapos ang kaso. At hahabulan tayo ayon sa salita ng Diyos na binigay sa iyo. Kung tinanggap mo siya at ipinamuhay mo o hindi mo siya tinanggap, kaya hindi mo siya maipamuhay. Period. On the great white throne judgment, wala na kong grace, wala na kong mercy. That's it. That's fine. Kaya sabi niya, huwag ka na lang mahalala sa nabiyaya ng Diyos. Huwag natin pabayaan na di tayo na-o-oppress ng Diablo. Amen? Hallelujah. Dilat po ang mga mata. Ako kanina, nagulat ako pag-isip ko, masama pakiramdam ko. Gumising na ako kasi nag-arrive ako ng cellphone. Order. Masakit lang dito ko. Nagulat ako, nakatulog ako 1 hour. Pinagpa ako ibang bata para magpagulong kaya kailangan yun. Pero sabi ko, Panginoon, hindi pwedeng. Tapos, tinudokso niya ako na utusan ko na lang daw siya. Siya na lang magturo. Ginawa ko, umupo muna ako na pag-usap ako sa Diyos. Ang dali nang hindi siya magtuturo ako. Nagdalo ko nagulat, ito pinapapuro. Hindi ko ito pinag-aralan mula isang libro.
ang iniisip ko, hindi ito. Kaya nga, kung kayo may patotoo, sabi niyo, binigyan ko kayo ng bagay na hinihiling niyo sa Diyos, halos pareho ng iniisip ninyo, hindi po ako ang nagpasya doon. Ibinigay sa akin ng Diyos. At pinipili ko makinig palagi sa Kanya. Amen? Nawa tayong lahat. Kasi dapat lahat tayo may guidance ng Holy Spirit. Hindi tayo 24/7 magkakasama. Pero may 24/7 ang kapatid. Kansado pa ba makinig? Amen. O, ito yung 4 stages. Ngayon, ano yung senyales that you are under demonic? Garalan natin. Ikinig po natin yung ating pakinig. At ito siya. Attacks in sleep. Tingnan niyo po, babasahin ko sa inyo isa-isa. Pero tatagalugin ko. Ang diablo ay nakikipag-away sa atin sa tulog. Habang tayo ay natutulog. Sino dito hindi natutulog? Wala, lahat tayo natutulog. Ako kahit pag gabi natutulog din ako. Alas 3 na natutulog. Kaunti ang tulog. Halos hindi natutulog. Pag-aralan natin, mga kapatid. Ito yung mga atake ng diablo sa panaginip. Sex and dreams. Nanaginip ka na ba? Na merong sexual intercourse sa panaginip mo? Ako nabata ako. Kasi ang pinalakihan ko, exposure sa pornography. So nung bata ako, kasama ko yun. Hindi siya nag-iiba ng panaginip. Yun at yun lang. Ang nararamdaman ko lagi condemnation kaya gusto ko mag-padre. Kasi kami niya papasok sa langit. Why? I know my dreams. Alam mo kung ano ba yung dream. Meron ka ba encounter? Sex and dreams? Dapat tumigil na yan ang maging Christian mo. Pero kung hanggang ngayon, ay nararanasan mo pa rin yan, you are under demonic attack. Makinig po tayo patuloy. Take note kung ano yung nangyayari sa atin para alam mo if you're under demonic attack. Sleep paralysis, yung hindi ka makagalaw. Gusto mong magsabi in Jesus' name, pero kahit pipit mo, hindi mo maiputaw. Taas kamay. Sleep paralysis. Ang tawag nila sleep paralysis. Kasi hindi kaya paliwanag yan ng science. Pero kaya paliwanag. Spiritual, demonic. Ako, hindi sleep paralysis. Gising paralysis. Gising na gising ako. I'm wide awake. Hindi ako nakapikit, hindi ako tulog. Gising na gising ako. Pero hindi ako makagalaw. So una, sa tulog. Sa panaginip. Nightmares. Sino dito binabangungot? Binabangungot. Binabangungot. Hallelujah. Demonic attack. Nararanasan mo yung evil presence sa pagtulog mo. Matutulog ka na lang pero may nararamdaman kang presensya ng demon. Meron? Pag matutulog ka, meron. You're under demonic attack. Sabi niya, eating in dreams. Linawin ko itong eating in dreams. Alam niyo yung mga kinukwento ng mga matatanda? Yung pinapakain? Diba, tinatanggap mo na lang sa panaginip. Nung mga bata ko, nalasa ko na nanaginip ako, inaalokan ako na kung ano-ano. Yung sa dreams at saka sa totoong buhay. Pareho lang. Huwag ka tatanggap ng anuman. Sa panaginip mo, hallelujah. Sa panaginip mo, o gising ka, o gising ka, ng anuman hindi mo itinalangin sa Diyos. Amen? May consequence yan. Magkaroon tayo ng warning. Huwag tayong basta-basta. Huwag tayo masyadong easy-easy. Amen? Dead people in dreams. Nanigil ko yung mga patay. Mag-anak na namatay. Kilala ko nito, palagi na lang. Pag mahina ang spiritual niya, palagi ka mag-anak na namamatay, tinatawag siya. Kategoryo. Tinatawag. Ako, kahit di ko pa ito napanood, sumali ako sa deliverance ministry. At ito talaga pinag-pray ko. Madami ano sa akin, pero hindi ko nasa-sense yung godly presence. Pero ito, sabi ko, Lord, mukhang ito na yung training.
Sabi ko, Panginoon, kung ako lang magta-training, sino katulong ko sa church? Kaya kailangan ituro ko sa inyo. Amen? Kailangan maturuan kayo. Ang tawag sa inyo, Renan. Kailan ko narinig yan, na nagturo ako ng, for the kingdom of God is not of word, but in power. Sabi niya, yan ang remnant mo. Naalis yung mga ang pananampalataya ay hindi tumatagal. Pero wag tayong makakampante. Kahit remnant tayo, titirahin pa rin tayo ng Diablo. Amen? Amen? Snakes. Nanaginip kayo ng ahas? O kaya hayop, binunusog kayo sa panaginip. Demon. Awas, nakalaki. Sa harapan ko. Hindi pagtitigan lang sa akin. Hindi mo natak. Sa panaginip. Sa tulog. Dying dream. Nanaginip na kayo namatay kayo sa panaginip. Teka lang ha. May panaginip namatay ka. Pag ilan pa, pupunta ka langit. Ito yung namatay na namatay ka lang. Pero wala kang pinuntahan. Tandaan natin, the devil is a liar. Amen? And he is full of deception. Kasi sabihin, pwede ka atakin para ipakita sa'yo. Pag namatay ka, wala lang. Period. Which is hindi. Amen? Kasi hindi na nanaginip na namatay. Ako na namatay, nanaginip ako, namatay ako. Pero hindi ako, namatay kasi pumunta ko sa Namatay na naginip yung Hindi, yung ikaw mismo ang namatay. So part of demonic attack. Ngayon pag-aralan natin itong atake sa pagtulog. Kung mabasahin po natin itong Athens 6 yan ha. Matthew 13:25 to 26. Basahin po natin Tagalog ng verse 25. Tatapwat ang nasimulan. Natapwat samantalang natutulog ang mga tao, ay dumating ang kanyang kaaway at nagasik naman ang mga paninudamos bigo at umalis. 26, tatapwat. Natapwat Kulang ng bong at kamunga ng tinataw ay ng mga sisirang damo. Naintindihan natin. Kailan daw tumating ang kaaway no sila ay natutulog. Literal, natutulog. At merong dinala, ano yon? Pansirang damo. At yung pansirang damo, hindi lang basta itinanim, tumubo yung pansirang damo. Why? Kasi po, we are meant to sleep. Bagamat meron yung magaan yung tulog, dapat nakakatulog pa tayo ng tama. Amen? Alam niyo po ba karamihan ng mga nade-deliverance, ang unang bumabalik ay maayos na tulog. Tama ba? Hindi nag-pray, tapos alam mo na deliverance ka. Tapos nakakatulog ka ng maayos. Meron kang good night's sleep. Huwag naman inukmo ka ng katamaran. Wala nang ginawa kundi matulog. Samarin po yun. Diba kasi sinasabi kong good night's sleep? Amen? Ang good night's sleep, yung alam mo para yung katawan mo ay mag-function ng tama. Kaya nagbabasa po kayo ng medical study. Pag hindi po kayo natutulog ng tama, mahina ang katawan. Madaling pasukan ng infection. Kaya ang ginagawa ng Diablo, una, inaatake ka sa pagtulog para hindi ka makatulog ng maayos. Matthew 13:25-26. At anong gagawin niya? Magdadala siya ng atake. Magdadala siya ng pansirang damo. Pero ang plano niya ay hindi lang magdala, kung hindi patubuhin niya on sa'yo. At dahil sa hindi pagkaalam, dahil sa hindi pananalangin, hindi pagbabasa ng Biblia, hahayaan mo lang, akala natin ay normal. Tama? Akala natin normal lang. Praise the Lord. Tuloy po tayo mag-aral. Psalms 127 verse 2. Ang Diablo ay nagnanakaw ng tulog, ngunit ang sabi dyan, nagbibigay ang Diyos ng pahinga. Yan yung 127. Basahin niyo po yung Tagalog, walang nasimulan. Pagbubuhan sa inyo na kayo'y magsigang maaga at magpahingan tanghali at magsikay ng tinapay ng kabuhayan. Sapagkat binibigyan niya ng iyon ng katulong ng kanyang mahal. Sapagkat binibigyan niyang gayon ng pagkakatulog ang kanyang minamahal. Sapagkat binibigyan niyang gayon ng pagkakatulog ang kanyang minamahal. Sleep is one of God's will. Hindi po trabaho
ng trabaho, ayaw. At minsan mawawala ka ng tulog dahil sa ministry, yes. Pero ibabawi sa inyo. Pero kung once di ka na natutulog dahil sa paghahanap buhay, there's something wrong. Tama? There's something wrong. Kasi yun ang buong purpose ng buhay. Ministry rin, yes. Kasi gusto ng Diyos ay ano, hindi ka maging walang kabuluang lalagyan sa kaharian ng Diyos. Naka-display ka lang. Tingin po kayo sa akin, pagtsagaan niyo ako, ikaw pa yung lalagyan ng Diyos, display lang. Tagabutas ng upuan. Wala kang bahagi sa kaharian ng Diyos. Bakit? Kasi hindi ka nakakatulog. Sapagkat marami kang obligasyon. Kung kinuha mo yung obligasyon at mali yung panuntunan mo sa buhay. Sabi ng Diyos, ang mga ibon, hindi gumagapas, pero pinapakain ng Diyos, gaano ka pang maliit ang pananampalataya. Pinipilit mo, sinisikap mong gawin sa iyong mga kamay. Mga minamahal, ang tulog ay binigay ng Diyos sa atin. Lagi ka ba naglalaro ng games na halos kinakain na yung tulog mo? Alam nyo, hindi lang po ang bata nag-games. Ang dami pong matrabaho na matatanda nag-games din. Hindi nakakita. Maintindihan ko na hindi nakakita ng mga hindi Kristiyano. Pero hindi ko maintindihan, Kristiyano ka naturingan, pero hindi mo makita. You are being attacked by the demon. At tinataniman ka na niya. Pero hinahayaan mo tumubo yung pansirang damo kasama ng pananampalataya mo. Kaya sabi ng Diyos, hintayin nyo muna, wag nyo muna kunin. Kasi kung yan ay talagang pansirang damo, makikita yan sa buhay niyo. Mga minamahal, ayaw ng Diyos na ano, pinababayaan natin na nagdidemonic attack tayo, wala tayong ginagawa. Amen? Amen. It is great for you to rise up. Kaya yan ang kinuha kong verse kanina. Bible reading, naalala nyo? Yan yung Bible reading natin, 127, 128. It is great for you to rise up early. To sit up late, to eat the bread of sorrows, it for so it given his beloved. Di ba tayo yung minamahal ng Diyos? Ang gusto niya, makapahinga tayo mabuti para ano, para mag-function tayo ng tama. Pag hindi tayo nagpahinga, kahit sa pagdalo ng gawain, tinan mo na nalipat yung isip. Amen? Tama ba? Kailangan magpahinga ka na maayos. Kung nakikinig kayo sa akin, kami, sa biyaya ng Panginoon, kahit kami nagne-negosyo, kahit ako may trabaho, hindi ako tumatanggap ng trabaho o negosyo sa araw ng linggo. Hindi dahil pastor ako, hindi pa ako pastor. Tumadalo kami sa church. Why? Because the Sabbath is for the Lord. Hanggat kaya mong pagkatiwalaan ng Diyos na pakakainin ka niya sa linggo. Maghanap buhay ka, natapos mo maglingkod sa Diyos. Amen? Pero kung wala kang tulog, nakahabol mo, then, hindi na nangyari sa iyo yung sinasabi ng Biblia. Ang minamahal ng Diyos, binibigyan niya ng tulog. Nagbibigay ng tulog ang Diyos, ikaw ang umaayaw. Why choice mo? Why fear? Why worry? Takot magutom. Takot walang pambayad. Ang pangako ng Diyos ay para sa lahat ng mga masunurin sa Diyos. Amen? Amen. Huwag tayong papayag. Naririnig lang natin yung plano ng Diyos. Naririnig lang natin yung pangako ng Diyos. Huwag na natin asamin, paggigilan mo. Ano kayo talaga ginagamit ko? Paggigilan mo. Yung pangako ng Diyos nagmamanifest sa iyo. Amen? Amen. Dapat nagmamanifest sa iyo. Bakit? Kasi kailangan mo patunayan kung sino may-ari sa iyo. Amen? Amen. Tingin dito, pagtsagaan niyo ako. Kailangan niyo patunayan sa harapan ng Diablo kung sino talaga may-ari sa inyo. Ang tulog ay binibigay ng Diyos sa mga inibig. Pero pag may disruption of sleep, hindi makatulog, mapakaramdam, nagaling sila sa sakit. Pinuputol niya yung tulog mo. Dahil sa mga gawa mo rin, pinayagan mo na tuksoin ka ng Diablo at pumasok ka doon sa tukso. Online games, hindi ka na natutulog ng tama. Ginagawa mo, natutulog ka, umaga na. Magbasa kayo ng medical study ng pagtulog. Hindi pa kayo maabot sa paghahanap buhay. Sira na yung sistema ng katawan ninyo. Then,
If any man would defile his temple, sabi ng Diyos, gagantihan siya ng Diyos. Now, if hindi kayo makikinig sa Panginoon, iniiwan ko sa inyo ang salitang ito. 1 Corinthians 3:17. Panagutan natin yung ating katawan sa Panginoon. Hindi tayo natakot sa Diyos, kakainin niyo yung bunga ng inyong pagwawalang bahala. Hindi po ginawa, hindi po niyaga ng Diyos ang gadget para sirain ang buhay niyo, para sirain ang buhay niyo. Ginamit din ng Diyos for the prosperity of the gospel. Why? Pwede ka mag-send na text message kahit malayo, amen, about God's Word. Pwede ka mag-Facebook, pwede ka mag-messenger. Hindi ba gadget yun? Hindi ba application yun? Pero ang Diablo, gagamitin niya rin yun. Para ano, para tinglangin tayo. May natutunan po ba tayo? Amen. Hallelujah. Ang tulog ay galing sa Diyos. Pag may sumisira ng tulog natin, tumigil ka muna. Tumaling ka sa Panginoon. Kailangan mong harapin itong demonic attack sa buhay. Hallelujah. Attacks in mind. Yung una, sa tulog. Ito, mental oppression. Mental possession. John 13 verse 2. Basahin niyo po yung nasa pinakababa at habang handa simulan. Habang humahapon at nailagay ng mga diablo sa puso ni Judas Iscariote na anak ni Simon ang pagkakanulo sa kanya. Nung ipagkanulo ni Judas ang Panginoong Jesus, hindi niya basta ipinagkanulo, kung hindi pumasok ang diablo sa kanya. There was tormenting spirit. Hindi ba nakita ni Judas yung ganyang pag-ibig ni Jesus sa mga tao at pag-ibig ni Jesus kay Judas? Paano nagawa ni Judas ang bagay na yun? Because of mental torment. Hindi na magbabago yung buhay mo. Hindi ka na pagpapalaya ng Diyos, hindi ka na makakalaya sa utang. Ganyan na lang ang buhay mo. Ganyan na lang yung sakit mo, hindi ka na rin makakalaya. Tormenting spirit is a demonic attack in the mind. Hindi ka na makakapag-aral na maayos. Hindi na magbabago ang pamilya mo. Mental torment. Hindi na magbabago mga magulang mo. Ganyan na lang sila. Ganyan na lang ang buhay mo. Wala nang ibang ruta. Yan lang ang ruta. Hirap, pusa, hirap, pusa, hirap, pusa. Mental torment. Demonic attack. Ayaw ng Diyos na pinababayaan natin, inaatake tayo ng diablo. Bakit? Kasi may tinatanim siya sa atin. Pansirang bago. Bago mag-suicide ang tao, meron munang tormenting spirit. Tormenting spirit. Depression is a tormenting spirit. Tingnan nyo, kahit ipa-psychology, yung tao, ganun pa yun. Sabi niya, ay hindi, baka iba yung gamot kailangan. Hindi kaya, at alam niyo sa ilalim nun, hindi talaga mental illness lang siya. Kundi there is spiritual oppression sa katawan niya, sa isip niya. Amen? Kung pagkatapos maranasan yung gawa ng Diyos, pag-uwi mo pa lang, ba? Sabi niya, hindi ka gumaling, hindi ka gumaling, hindi ka gumaling. Sagot mo naman, oo nga, ano. Kasi sa'yo yan. Basta sabi ng Diyos, ikaw na magkitang pananampalataya. Natitisod ang Diyos. Tingin po kayo sa akin, pagtsagaan niyo ako. Ilang buwan ka na, ilang linggo ka na. Ilang taong ka nang itsagaan ng Panginoon. Ganon din ako, lahat tayo. Pero hindi ka makaalis sa problem. Wala bang bisa ang salita ng Diyos? Wala bang bisa? Paano tayo na-atake ng gano'n? Torment after torment after torment. Kaya ginagawa nilang natin, hindi lang tayo ng tawag sa Panginoon. Panginoon, patawarin mo ako, nagawa ko ito. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang halong takot.
Ang pag-ibig ng Diyos, pag pumasok yan sa puso natin, tinatakwil ang masamang pamumuhay. Nililinis tayo ng Diyos, thy word sanctified thee. John 17:17. Yung salita ng Diyos naglilinis sa atin. Kaya hindi ka makaalis dito sa mental torment na, sige, maglaro ka lang, maglaro ka lang, maglaro ka lang, maglaro ka lang. Because you don't even read the Bible. You do not read the Bible. Pinubuksan mo lang. Pakita ang tao sa Diablo. Ay, hindi mo madadaya ang Diablo. Galing siya sa langit. Sino gusto pumasok sa langit? Oh. At nakasiso. Gawain ka lang. Mulan lang ng konti. Kasi sabi ng Diablo, huwag ka na dumalo. Bumawi ka na lang. Tatapatin ko kayong diretsyo. Pag palaging ganyan ang gawain ninyo, hindi kayo lalago sa Panginoon, hindi kayo mananalo sa gerang ito. Dahil ang gagawin ng Diablo, hihilahin niya ang bawat kaluluwa na hindi nakikinig ng mabuti ng salita ng Diyos at dadalhin niya doon sa kaparusahan kung saan itinakda siya. Yun ang plano ng Diablo sa ating lahat. Dali tayo doon, kasama ng ating kanya-kanyang mahal sa buhay. Ngayon, kung tayo pa lang, hindi natin mapagwagian yung gera natin. Demonic attack ng Diablo. Paano mo tutulungan yung kapwa mo? Paano mo tutulungan ang asawa at mga anak mo? Kung ikaw pala sa sarili mo, yung demonic attack mo, hindi mo alam, hindi mo kilala, at kaya wala kang ginagawa. O alam mo, hindi mo alam ang gagawin mo, kaya pinababayaan mo na lamang. Sabi na ako maaga, di ba? Hindi pa tinapay. Karne pa tayo. Dito talaga ako tinawag. Marami. Pero sinasabi ko sa inyo, mapalad ang kinakanin ng Diyos ba ang kinakain ay naman. Amen! Pag ikaw laging pinapakain ka na ng tinapay, sige kasi. At pag di ka lumaki, hindi ka aabot doon sa buong kalooban ng Diyos. Take note, makinig na mabuti, may buong kalooban ng Diyos. Hindi pumapasa ka lang. Kung hindi pumasa ka ng tuloy. Victory after victory, victory after victory. Hindi victory, losing, victory, losing, victory. Kailangan magkaroon ka ng consistency. Amen? Amen. Dapat consistent ka. May maranasan ka sa Panginoon. Pag inatake ng Diablo, sa bahay, wala na. Nanakaw na lahat. Pati yung ang tagal-tagal mo iningatan, nanakaw na, sumama na lahat. At kung makita ng Diablo, makita ng kaaway, na yung bahay ay nalinisan, walang laman, pinabayaan ng Diablo, dinakaw lahat, ay papasok, babalik yung masamang espiritu na doon ay pinaalis at magsasama pa ng 7 mas masasama pa. Backslider in heart. Nasa loob ng bahay ng Diyos, pero ang puso malamig pa sa ilong ng pusa. Malamig. Makipagkatwirangan tayo sa Diyos. Ngayon na. Baka malagpasan tayo ng biyaya ng Diyos. And God is not mocked. Hindi nagpipiro ang Diyos. Hindi niya ika-count. Yung maraming panahon, nagsasanay ka pag-keyboard, nagbawagi ka ng kaluluwa, nag-gitara ka, nag-preach ka. Sabi niya, hindi lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, ipapasok sa karya ng langit, kundi sila lamang na tumutupad ng kalooban ng kalooban ng Ama ay huwag kang pumayag, pinipili ka lang ng Diablo. Kasi yung Diablo papunta sa impyerno. At hindi ka papunta doon. Dapat ang hierarchy nyo, hindi ito yung Diablo, ito ka. Kasi palagi mo, yung faith mo, hindi ka na sa pagiging sisiw. Kaya yung bagyo, lagi nasa ibabaw mo. Sabi niya, katulad ng mga agila tayo ay tulipan. Isaiah. Agila ka, dito sa ibabaw. Amen? Amen? Alam mo, may karakter ang agila. Sino nagbigay? Ang Diyos. Para para matutunan ng mga tao. Kaya siya sinulat sa Biblia. Amen? Tingnan mo yung langgam. Kailan mo pinapasin langgam? Pinapasin ba yun? Ano, mag-isa? Di ba napapasin mo siya pag marami sila? Kasi maliliit, nalilikha ng Diyos. Pero mas matatalino pa sa ibang mga tao. Nag-iimpok pag tag-ulan. Maraming tao bulagsak. Spend and spend. Iniipit yung kanilang kayamanan. Hindi
hindi nila gamitin sa kapurihan ng Diyos. Hindi nila gamitin para gumawa ng mabuti. Na para pag ang bukas, buhay pa sila. Pag mo'y pagyabang ang araw ng bukas, yung wala nakakaalam kung nandito ka pa bukas. Amen? Amen. Ngayon ang araw ng pagliligtas. Ngayon ang pagtrabahuan mo sa harapan ng Panginoon. Amen? Live today as if there were no tomorrow. Dapat ngayon, para may bigay mo yung best mo. Pag sa hanap buhay, naka-best. Alam mo yung naka-best ka. Sa pag-aaral, naka-best ka. Pagdating sa Panginoon, binibigyan mo siyang tira-tira. Hindi tama. Siyang namatay sa krus para sa atin. He is not worthy of that. Kaya nangyayari, tingin po dito, kaya nangyayari yung buhay natin, isa na dapat pakinapang na tayo ng kapwa natin. Dapat dinadaluyan na tayo ng pagpapala. Hindi, pasaway pa rin tayo. Hindi tayo pa rin yung alagain sa church. So, alam niyo ba, na-born again ako ng September. September, umahayo na ako. Nagwawagi na ako ng kaluluwa. Nag-share na ako ng gospel. Nag-aaral na ako sa salita ng Diyos. Dahil ba ako may tawad, ikaw ba wala? Para saan pa pinapangarap kong pumasok sa mga? Tignan mo muna ulit katabi mo. Tignan mo muna ulit. Hallelujah. Right. Hallelujah. Attacks in the mind. Mental oppression. Balik tayo dito, 2 Timothy 1:7. For God did not give us the spirit of fear. Ang takot na hindi sa Diyos ay hindi galing sa Diyos. Takot sa pamilya, takot sa mga anak, takot sa mga apo. Mas takot ka pa sa magulang mo kaysa sa Diyos. Nagkakamali ka. Wala kang pag-ibig sa sarili mo, wala ka rin pag-ibig sa magulang mo. Period. Why? Kasi hinahayaan mong ganyan. Kasi hindi siya galing sa Diyos. Mga minamahal, kung ang isip natin magulo, hindi yan ang ginawa ng Diyos. Kailangan stable yung utak natin. Amen? Amen. Ang utak natin, pati ng pagkatao natin. Binigay na Diyos yan para gamitin natin. Amen? Para pakinabangan natin. Paano? Kailangan maayos tayo mag-isip. Ako'y nabubuhay para sa Diyos. Kaya maglilingkod ako sa Panginoon all the way. Amen? No reservation. Hindi kapag malakas ako magpuri. Pero pag nangihina ako. Mahala ka na nun. Mga minamahal, hindi galing sa Diyos ang spirit ng tao. Hindi ka talaga matapersecute niya. Why? Kahit ano sabihin sa'yo, ino-oo. Tama? Kaya nga mga nagpe-persecute, nananatili sa side ng Diyos. 1 Corinthians 2:16. For you have the mind of Christ. Amen? Ang binigay sa atin ng Diyos ay mahusay na pag-iisip. Ano yun? Gaya ng pag-iisip ni Kristo. Si Kristo ay naging tao 100% sa ibabaw ng lupa. Kumakain, umiinom, may trabaho siya, karpintero. Brother, may trabaho si Jesus, karpintero. Hindi siya pakainin. Pero, nung nag-minister na siya, kailangan niyang gawin because meron na siyang 3.5 years sa ibabaw ng lupa. Alam niya kung ano yung rason bakit siya napunta dito para sa iyo, para sa akin. For 3.5 years, hindi pwedeng magpunin pa niya sa paghahanap buhay sapagkat ang sabi niya, huwag mong bupusalan ang bata habang gumigiit. Kung ang lingkod ng Diyos ay nagtuturo na salita ng Diyos, karapatan niya tumanggap ng kanyang kailangan sa mga tinuturuan niya. Yun ang salita ng Diyos. Pero para lang ako hindi maging pabigat sa inyo, naghahanap buhay ako habang nag-minister. Hindi ba dapat tayo lahat hindi maging pabigat kung kanino man? Amen? Dapat tayo maging kagaanan. Dapat may pakinabang tayo sa Diyos. Hindi, kapag meron nangyari sa atin, shutdown tayo. Shutdown. Wala ka na pagawang talaga, shutdown ka na. Ang ginagawa mo na lang, yung kontrolado talaga ng kamay mo. Meron pa ibang binigay sa'yo ang Diyos. Pero hindi mo na pinapansin. Ang free will ay nasa atin, hindi pwedeng kunin ng diablo. Pero pwede niya tayong pwede niya natin i-compromise yung ating will sa kanya, sa diablo. Kaya nagkakaroon tayo ng ito. Ang bawa si girlfriend, si boyfriend,
Sabi niya, huwag ka nang tumalo. Pagpas pagpili-pili mo sila kaysa sa akin. Tormenting spirit mo. Tama? Kasi di ba minsan, wala na yung kausap mo pero gumagano pa rin sa isip mo. Naalala niyo ba? Wala na yung kausap mo tao. Pero yung sinabi nila, ano na yun, like, parang recording, umaandar pa rin sa tenga mo. Saan galing mo? Tormenting spirit. Patuloy po tayo mag-aral. Singin po natin yung ating mga sarili. Sabi po rito, controlling negative emotions. Anxiety, heaviness, rejection, resentment. Anxiety. Aligaga ka sa buhay. Anong kakainin namin? Ano ko narinig yung mga nabigos? Kasi nanay. Totoo lang. Lagi kasi nabigas dyan. Magkano ba kilo ng bigas? Sabi na niyo, wala na 45? Tuwan sa inyo? 48 ang pinakamababa? Hindi ba yan? Baka kanina lang yan. O kahapon. Kasi medyo matagal na binibintigas. Are you an anxiety? May anxiety ka ba? Na kapag tumaas ang pressure ng pamilihan, nakakalimutan mo na agad anak ka ng Diyos. Ang ibon, alam niyo may maganda itong gawin natin. Pag-practicean niyo. Pag nasa labas kayo, maghanap kayo ng ibon. Hayaan niyo ang salita ng Diyos magmanifest sa buhay natin. Ako ba tatanungin niyo kung tumitingin? Bakit tumitingin? Tumitingin ako sa mga bagay na nakasunod sa Biblia. May time pinagmamasdan ko yung langgam. May time naghahanap ako ng ibon dyan. May time nakatingin ako sa langit. Why? Gusto ko masuppress ako ng salita ng Diyos. Kasi kung saan ka nagbababad, magiging gayon ka. Pag lagi ka nagbababad sa Diyos, magiging gaya ka ng Diyos. Hindi magulo ang utak. Amen? Oo sa Diyos. Kung may narinig na iba, anxiety. Ay Lord, please, ay na lang. Ay Lord, ay na lang. Anxiety. Hindi po stable yung pag-iisip natin. Heaviness. Mabigat yung loob. Alam niyo ba ang mga anak ng Diyos? Alam niyo ba ang binigay sa atin? Spirit of joy. Ikaw ba yung tao na malulungkutin? Palagi ka na lang malungkot. Palagi ka na lang nakasimangot. Ang tawag sa iyo, sisimang. Simangot. Magliwanag nawang gayon ang inyong liwanag sapagkat yan ay nanggaling sa Diyos. Amen? Ang liwanag ay galing sa Diyos. Huwag niyong ilagay sa ilalim sapagkat inilalagay yan sa tamang lalagyan. Hayaan natin Spirit of Joy gumawa sa atin. Hindi po meron tayong nararamdaman sa katawan. Meron po tayong rights para ipalungkot natin yung ating mukha. Matthew, sabi niya, yung mga nag-aayuno, ano ba ginagawa nila? Pinalulungkot nila yung mukha nila para malaman ng mga tao kasi sila yung pariseyo na sila yung nag-aayuno. Ang sabi niya, huwag. Kung hindi, ayusin mo yung sarili mo. Amen? Kasi, ano man pinagdadaanan mo, Kristiyano ka pa rin. Sabi mo sa katabi mo, Kristiyano ka pa rin. Sabi mo sa kabilang katabi mo, Kristiyano ka pa rin. Kristiyano ka pa rin. Kung wala nagsabi kay Sis Ivy. Mga kapatid, hindi inuupad ang pagiging Kristiyano. May sakit man o wala. May pera man ang bulsa o wala. May pang-tuition fee ka man. Hindi po inuupad ang pagiging Kristiyano. Amen? Iyan po ay palaging dapat kausap sa akin. Controlling negative emotions. Ikaw po yung babae na kapag meron kang rights magalit. Kasi meron ka. Hindi totoo yung hindi ko napatotoo dito pero pinatotoo ko dun. Noong galing ako sa puyat, normally napasin ko sa hindi natutulog. Katulad ng pinag-pray ko dito, dumalaw yung anak. Kasi kaya na, magkakasawa niya. Sabi niya, ang problema niya lagi siya galit. Kasi niya concentrated din, lagi kulang sa tulog. Kaya laging galit. Sabi ko, hindi yan tama. Hindi yan galing sa Panginoon. There is something. May demonic attack. Nangyari one time, dahil papunta kami ng iba, pinagkwenuhan namin ito na isang buwan, uri ng Diyos. Umuulan pa nun August 1 kami bibiyahe. So may ulan pa siya, may bagyo actually.
Ngayon, nagtatampo ako kasi hindi ako pinakinggan ng mister ko. Ang inaalala yung pambayad ng taxi. Ako inaalala ko baka ako mabasa ng ulan, wala akong tulog. Kailangan kong maging maayos yung katawan ko kasi maghahanda pa kami. Kaya lang, hindi niya ako pinakinggan, sumamalaw ko. Kaya ayoko na magsalita, why? Pagdating ng ligaya, takbo doon, dito, saan ang ulan. Sasakay pa kami ng aircon. Eh ikaw, nawalan tulog, alam mo yung katawan mo. Talagang, alam mo yun, nagkaroon ako ng rice, parang pinayagan ko yung rice na, may rice ako mainis. Kasi may pera naman, pwede hindi pambayad para wag lang akong mabasa. Pero nabasa ako. Pagdating ng bus, naku, na-stranded kami ng, bali yung biyahe namin 5 oras, naging 10 oras. Inis pa rin ako noon. Hindi po ako iba sa inyo, ako man ay, meron din ako sarili ng demonic attack. Ang mahirap yung, hindi mo siya mapansin at pinababayaan mo. Pagdating ng gabi, alas 7, pero umalis kami dito, quarter to 10, o 10 quarter to 10, quarter to 11. Nakarating kami Olongapo lang, alas 7 na ng gabi. E pa nag-STX kami, sa totoo lang mula doon, kumakain lang siya ng 2 hours STX. Wala nun. Pagdating namin doon, pila. Mula roon hanggang doon, dagdagan mo pa. Hindi mo, sabi ko, nasan po yung dulo? Kailangan mo palakarin para makita mo yung dulo. Sabi ko, grabe, patong-patong na to. Lalo lang, nag-ano yung negatibong emosyon. Nakinig kayo sa akin. Negatibong emosyon. Pagsakay namin ng bus, kami lang yung walang upuan. Grabe ka sa akin. Pinapopo niya ako, nagre-rebel din ako, sabi ko ayoko. Pakiramdam ko siya talaga may kasalanan. So may kasalanan, di siya nakinig ng una kaya nagsasabi. Ako, I just wanna be honest with you. Kasi tawa ko, pero hindi ko sabihin na kailangan ko magkasala dahil tao. Papasok ako ng langit na mata. Gagawin ko lahat. Nakikinig ako sa Diyos kahit ano pang gawing atake na dyan. Nakahawak kong ganyan. Sa upuan ng bus. Sabi ng Panginoon, bakit ka nagagalit? Hindi ba pinagplanuhan mo to? Para tulungan mo yung mother-in-law mo na mapasaya mo. Kasi nararamdaman ko na kinakain na ako ng inis. Ayoko na ngumiti. Hindi ka ba pag ano? Ayaw mo na ngumiti. Pakaramdam mo may rights kang magalit. Nakita ko na may mali. Sabi ko, Panginoon, tatawarin mo ako na nainis ako. Pinapatawad ko na yung asawa ko sa hindi ka pakikinig sa akin. Ano sabi ko, ikaw, Diablo, nakabigatan, pinapalayas kita. Maghihiwalay tayo ngayon. And Lord, I pray for the spirit of joy. Pagkatapos ko ipag-pray yung spirit of joy, sabi ko, Panginoon, salamat. Magtitiis ako. Kasi anak mo. Pagkatapos ko mag-amen, may dumating na bus, napakaluwag, Santa Cruz. Pero alam niyo ba, hindi kami pinababa ng Diyos. Yung tinapatan ko habang nagpe-pray ako, yun ang pinababa ng Diyos. Yung inupuan nila doon kami ko. Saan ako tumapat na nagpe-pray ako. Imagine kung saan ako tumapat, nakahawak ng upuan doon ako. Doon yung space na binigay ng Diyos. Tumayusin ang tingnan, sabi ko, mababa kayo? Sabi niya, oo, nilipat sila sa bus. Seriously, hindi na kami pinalipat eh. Sila pinalipat para magkaroon kami ng upuan. At nakita ko talaga, pag pinapayagan ng demonic attack, kakainin ka niya. Pag pinabayaan niya. Pero ang Diyos, nagbibigay ng pagkakataon para ang tao, ang anak niya magpakababa, pagsisi, palayasin yung kanyang napayagan sa kanyang pagkatao at tumanggap ng espiritu ng kagalakan sa Diyos at magpatuloy ng kanyang lakad at pagpapalain siya ng Panginoon. Amen. Ilang mo may gusto ko, baka upo. Kasi pagod na yung katawan ko eh. Nakulas akong gising. Gising na ako ng 9 o'clock. Wala pala tulog. Gising ako ng Biyernes ng gabi. Ay, ano bang araw yun? Monday ng gabi, pumasok ako. Hanggang Tuesday ng gabi. Gising pa ako, wala. Kaya nga. Kaya makatulog sa bus. Nakaganyan mas, ganun yung bus. Ganyan yung bus kasi nga, sobrang teenage yung biyahe. Seriously,
mahirap na hindi ka natututo sa pagsubok. Amen? Amen. Mahirap na pinababayaan mo lang. Pagkakataon ng Diyos ay para kayo. Pwede kang atakihin, pero huwag kang patagalin. Amen? Pwede kang atakihin, pero huwag mong patagalin. Amen? Amen. Huwag mo hayain kainin na yung buong buhay mo. Yung buong araw mo, yung buong linggo mo, yung buong buwan mo. Nagsisikap kang maglingkod sa Diyos at tinahayaan mo lang na itinatanggap mo sa Panginoon, ninanakaw lang ng Diyos. Kaya ano pagaling namin doon? Alam niyo ba, may ginawa ang Diyos. Maayos yung ganda namin. Pati yung kinabukasan, yung kalooban ko talaga na Panginoon, gusto kong gamitin mo ko, ayusin ko kami na sa mga tao. Sila na ngayon kasama sa bahay, sila pa yung nag-aaway-away. So, pinayagan ng Diyos na makapag-share ako. Nakita ko yung ano nila, pati yung kapitbahay, inabutan ng biyaya ng Diyos. You see, hindi ka makakapagpagamit sa Diyos hanggang di ka mo na nakikipag-ayos sa Panginoon. Amen? Amen! Amen. Anay natin. Sabi dyan, rejection, pakiramdam mo, nire-reject ka. Kaya ka na-disappoint din. Pakiramdam mo, wala kang pakinabang sa bahay ninyo. Rejection po yun. Ano nanay? Pakiramdam mo, inaayawan ka ng mga tao. Those are demonic attacks. Demonic attacks. Demonic attacks. Pakiramdam mo, walang may gusto sa'yo. Hindi ka pa minahal ng Diyos? Hindi ka pa minahal ng Diyos? Demonic attack. Unforgiveness! Ayaw mo magpatawad. Controlling negative emotions. Panginoon, hindi talaga na ginawa sa akin ng tao ito. Hindi ko magawang patawarin siya. Naramdaman mo ba yun? There's something na foreign, hindi ikaw. Parang pag-iisip. Yung pumapasok sa isip natin ng problema, akala natin, iniisip natin, hindi, iba may-ari ng pag-iisip na yon. Etong emosyon din na pumapasok sa atin, unforgiveness, hindi yan galing sa'yo. Galing yan sa kaaway. Ini-inflict ka sa loob mo para huwag ka magpatawad. Kung magpatawad ka man, hiling mga tao, pero hindi lahat pinapatawad. Ang pinapatawad mo lang, yung humingi ng tawad. Yung hindi humingi ng tawad, pinababayaan na. Controlling negative emotions. Kinokontrol ka ng mga emosyon na ito. Ulitin ko, yung mga babae, pag meron, sabihin lang, may karapatang magalit. Hindi, masama yan. Controlling emotion yan. Controlling negative emotions. Wala kang tulog. Mainitin ang ulo mo. Controlling negative emotions. Loneliness. Kung ba yung tao na laging gusto mo nagmumukmuk? Gusto mo mag-isa ka? Yan po yung mga kapatid ni depression. Tingin po kayo sa akin. Yung mga tao, hindi kasi nila alam demonic attack yun. Ang gagawin sa kanila, ihiwalay. Di ba kung may kasama ka, may kausap ka, pag wala ka na kausap, mag-isa ka na lang. Kasi gusto ng Diablo, masolo ka. Siya na lang kausapin mo. At siya lang ang pakikinggan mo. Gusto mo laging mag-isa. Kasi pakiramdam mo, wala nakakaintindi sa'yo. Tama ba? Controlling negative emotions. Hanggang mangyayari na, yung loob mo, ano na, mabigat na. Hindi ka na makangiti. Kasi mabigat na. Hallelujah. Self-destruction. Controlling negative emotion. Suicide. Hindi po nagpapakamatay ang tao ng basta lang. May pinapasok siya. Negative emotion. Rejection. Pakiramdam nila wala silang pakinabang. Amen? Anong gagawin natin bilang mga anak ng Diyos? Etong demonic attack, hindi pa Christian lang yan. Pati mga mahal natin sa buhay, bakit ang gusto sa'yo yugdugin? Gusto kaya yanigin. Ang gagawin niya, gagamitin niya yung mga mahal mo sa buhay. Amen? Pero kung di mo alam itong mga to, akala mo lang, malungkot ka lang, hindi ka kausapin, kita na kausapin. Hindi. There is something within them. Anger. Sino dito po nagagalit? Grabe. Kakaiba. Ang spirito ng meekness ay bunga po ng pag-ibig ng Diyos. Kailangan ka umabot doon para umabot ka sa pag-ibig sa sarili. Ikaw ba yung tao na palagi sinasabihan na galit ka ba? Ulitin kayo tanong ha. Ikaw ba yung tao na palagi ka sinasabihan galit ka ba?
umami. Paala kayo. Pag di kayo umami, hindi na mapapalayas mo. Ikaw ba yung tao na madalas sasabihan ka? O sige, sabihin natin hindi madalas, pero nasasabihan ka galit na ba? Gusto niyo lumaya? Taas niyo kami. Gusto niyo lumaya? Eh, kung di talaga kayo magagatin, bahala kayo. Bakit pag-ano kayo sa Panginoon? Actually ako dati, madalas, galit ka ba? Nakita ko na mayroong masamang espiritu kumukontrol sa emosyon. Amen? Nararamdaman mo, tama? Nararamdaman mo na hindi ikaw. Parang pag-isip yan, nararamdaman mo hindi galing sa iyong isip. Ganun din yung emosyon, yung galit. Hanggang nagmumura ka rin until now. Hanggang kaya mong malumpa, matay na kayo dyan. Ako hindi ko matigil. Hindi ko matigil. Why? Sabihan ka ng diretsyo. Ang Espiritu ng Diyos ang nananaligay sa iyo. Hindi gagawin ng Diyos yan. Amen! Ang binibigay ng Diyos ay buhay. Ang sabi niya, ang kapangyarihan ng kamatayan at buhay nasa bibig. Sapagkat ang lumalabas sa bibig ay galing sa puso. At ang puso ay tinitirahan lamang ng dalawa. Masama at maputi. Hindi sila pwedeng magsama doon. So kung ano lumalabas sa bibig, wala akong pera. Dahalan. Ang tanong, humingi ka ba sa Diyos? Ngayon, pinalala ng Panginoon, meron dito kami kasama. 6 months. From Batangas. Walang trabaho ha. From Batangas, dumadalo sa San Mateo Rizal. Thursday pala, nagpipray na siya. Panginoon, malapit na sa amin. Pahingin pamasahe. Kung saan-saan nagagaling pamasahe niya. Ang gastos niya madalas, mga 800. Kasi may bata pa siya, may 1-year-old siyang anak sa asawa niya. Sabi niya, nung ko lang nakita na, kung saan nagagaling 800 sa 1,000. Linggo-linggo, meron. Walang trabaho kasi yung tatay ng anak niya meron. Mga kapatid, hindi pa tayo pwedeng bigyan ng Diyos. Maniwala kayo sa akin. Kami, pag wala kami pamasahe, we walk by feet. At hindi galing sa Diyos, ang bako. Kung wala ka talaga may bigay, okay na sa'yo umaksin. Mag-heart to heart talk tayo ngayon. Amen! Gusto niyo ba yung magtotohanan tayo? Gusto niyo ba plastic ang pastor ninyo? Kasi di ba sinasabi ko lang na okay lang kahit hindi. Hindi po tama. Hindi kalooban ng Diyos. Kaya tayo hindi nadalo kasi wala tayong pamasahe. Nangyari yan kasi ang rason natin na hihiya tayo. Amen. Ako nag-o-offer akong pamasahe. Bakit hindi kayo? Meron ako nakausap, nanginom siya ng 5,000. Sabi nung inutangan niya, pastora ka na lang mamiram. Ako na tinuro. Alam mo, sagot niya, hindi ako mangiram sa kanya. Kasi marami pa sasabihin. Malamang, ako tangkada ng pera na hindi kita pinatanong. At kung tatanungin kita, ano ginagawa mo? Amen? Mga minamahal, hindi yung tungkol sa pera. Tungkol sa karakter ng taong yaon. Ayaw sinasaway. Wala na siya rito. Pag di tayo nagpapasaway isang araw, hindi ka na nakaupo diyan. Pinagpaalalahanan ko ang bawat isa. Amen. Tingnan mo ito ha. Binibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos para isupply yung needs mo. Ang problema, hindi ka nakikinig sa kung ano lang instruction ng Diyos. Nakikinig ka sa payo ng mga kasama mo sa bahay. Kaya kahit pamasahin, hindi ka makakabalik. Kung dumating talaga pinakain mo yan, maintindihan kung humingi kayo sa akin, ibigay ko yung pamasahin. May funds po ang church, ang pamasahe. Pero huwag yung alisin sa akin na payuhan ko kayo. Amen? Kasi hindi ko naman gusto din na hindi kayo makaalis dyan. Kasi ganyan din kami dati. Ganyan din sitwasyon namin. Pero ang ginagawa namin, naglalakad kami. Walang almusal, wala. Pero naglalakad kami. Pagkatapos, sa pagsunod, naroon bumababa yung biyaya ng Diyos. Pag uwi namin, may ulam na kami. May kasama ako noon, matanda. Wala siyang bigas. May anak siya 2. Sabi na lang niya, Panginoon, dadala kong gawain.
Wala kaming bigas. Bahala ka na sa amin. Punta siya ng church. Pag-uwi niya, mayroong 1 kilong bigas sa bintana. Alam niyo hanggang ngayon, namatay na siya. Ginawa na siya ng Panginoon. Hindi niya na-resolve kung saan galing, pero alam niya galing sa Diyos. Hindi niya alam kung sino ka. Humingi ka ba sa Panginoon at pinakikinggan ka niya? Bakit? Kasi mahal ka niya. Amen? Papabayaan ka ba ng Diyos ang problema? Nakakalimutan mo yung pangako ng Diyos. Nakakalimutan mo ang kababaang loob ay malinam kaysa pagpapalalo. Umamin tayo para matulungan tayo. Amen? Amen? Tingnan niyo si Adan. Sino ba maging gaya ni Adan? Nilagay siya sa halamanan. Hindi nilikha si Adan, nasa halamanan na siya. Hear this revelation. Hindi ginawa si Adan, nasa hardin na siya. Chapter 2 ng Genesis. At kinuha ng Diyos si Adan at inilagay siya sa hardin ng Eden upang kanyang ingatan at pamahalaan. May kamay ang Diyos, kaya kanyang tanggalin doon sa sitwasyon. Amen? At ilalagay kanya sa mabuting pasurugan. Amen? Kasi nung time na yun, si Adan ay nasa pagsunod. Mga kapatid, si Adan ay nasa pagsunod. Kaya siya ay napapalibutan ng biyaya at awa ng Diyos. At palagi napakausap ang Diyos. Hanggang dumating ang pagsuway. Pinalaya siya doon sa lugar kung nasaan naroroon yung opo na binigay ng Diyos kay Adan. Hindi nagtatrabaho si Adan si Eva. Umaabot na sila ng prutas. Kaya walang hukot sa kanilang dalawa. Maayos silang tumayo. Maayos sa kanilang katawan. Kasi nasa kanila yung buhay na walang hanggan. Kumakain sila ng bunga, ng puno, ng buhay na walang hanggan. Kaya lang sila pinaalis, sapagkat nakakain sila. Choice nila, yes. Ang demonic attack, hindi mo choice, pero may magagawa ka. Amen? Hindi niya kinukuha, hindi niya pwedeng tuloy yung free will mo. Kailangan mo munang malaman kung ano yung nangyayari sa iyo. Amen? Kailangan malaman mo. Alam niyo kung sino nabibiktima ng dyablo? Yung walang alam. Dati di tayo nagbabasa ng Biblia. Kaya marami tayong mga suntok sa buhay, di ba? Anong ginagawa natin? Pinapayagan natin maging punching bag tayo ng dyablo. Hanggang sa naupo ka na lang, sabi mo, ayaw ko na. Di ba? Pero nang nagbabasa ka na ng salita ng Diyos, mauunawaan mo na yung kalooban. At yun ang magpapalaya sa atin. Tama po ba? Malalaman mo ang totoo at palalayain ka niya. Ang pag-ibig ng Diyos, maraming sakot. Ang gusto niya, ayusin tayo. Kapayapaan, hindi kasamaan, magkaroon ng pag-asa hanggang huling niya. Like oppression. Sino may oppression? Trouble after trouble after trouble after trouble. Why? Yun mo ni kata. Ito pong controlling negative emotions. Meron dyan heaviness. Tingnan niyo po ito Isaiah 61 verse 3. Malapit na tayo matapos. Pakibasa niyo po yung nasa baba upang, anda sa balan. Upang iukol sila na nagsisitangis sa Sion. Upang bigyan sila ng putong ng bulaklak ng kahalili ng Ng mga abo, ng langis. langis sa kagalakan ng kahalili Lahat ng may magbasa. ng damit ng kapurihan ng kahalili ng kabigatan ng loob. Upang sila ay matawag ng mga punong kahoy ng kasiliran sa pananim ng Panginoon upang sila ay luwalhain. Praise the Lord. Nakikita niyo itong heaviness? Heaviness, nakikita niyo po? Hindi niya sinabing feeling of heaviness. Ang sabi niya ay ano? Spirit. Sabi natin spirit. Spirit. Ang kabigatan na hindi emosyon. Iyan po ay spirit. Ang sabi niya ipagpalit mo. Para siyang blanket. Para siyang kumot. Lagi nakasampa sa iyo. Kailangan mo ipagpalit mo. Kailangan mo mag-desisyon. Ngayon, nalaman mo na. Ano gagawin natin? Mga kapatid, ngayon alam mo na. Anong gagawin natin? Di ba? Now you know. What do I do now? Now you know. Ano ngayon gagawin natin? Brother Eloy. Manalangin ng walang pakit? Yan ka talaga gagawin, no? Ano pag napatid? Paano pag napatid yung panalangin? Lord, patawarin mo ako. Napatid ang panalangin. Wala na. Sir, bigyan na naman yung job ko. Ikaw sa Ivy, palagay mo ng gagawin. Tignan niyo po yun. Gusto ko pong
Tanungin kayo, anong gagawin natin? Balikan kita. Tatay mo, anong gagawin natin? Ay, sumunod sa kagustuhan ko sa kabila. Sumunod sa kautusan? Ah, Oo. Talaga ba masusunod natin? kagustuhan din. Ikaw, Sis Mayan, anong gagawin natin? Kung ako, ikaw, ito na lang. Ikaw, ito ngayon. Nalaman mo itong mga bagay na to. Ano gagawin? Yung mga bagay na yung hindi dapat ay Yes. tanggalin na at mag-desisyon na para mamili kung ano yung kalooban ng Diyos. Mamili. Hallelujah. Kailangan mong mamili. Kailangan mong i-exercise yung free will. Alam mo, may time, sinisisi natin yung job. Yung job mo kasi na to eh. Binagalit ako. Di ba natin alam na totoong mayroong spirito na may time, alam mo yun, ang laki ng influensya sa amin. Dapat. Para alam natin gagawin natin, dapat alam muna natin, ano ba yung pinakikipapakahan natin? Ephesians 6:12. For we wrestle not against flesh and blood. Hindi siya tao. Hindi mo pwedeng pagsalitaan lang. Pwede mong pitikin. Ay, pitik talaga no. Pwede mong pitikin. Oh. Pwede mong batungan. Siya ay Espiritu. Amen? Anong gagawin natin? Dahil sa Espiritu, kailangan makinig tayo doon sa Espiritu na mas malakas sa Kanya. 1 John 4:4. Sapagkat siya na nasa atin ay higit na dakila kaysa sa Kanya na nasa liputan. Anong dala-dala ng Diyos sa ating salita niya? Amen? Yung salita niya, kailangan nating balikan. Ano ko yung Ted? Kailangan natin balikan yung salita ng Diyos. Sapagkat ang ating pakikibakay hindi sa laman at ay hindi laban sa laman at tubo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu na kasamaan, sa mga dakong kahitasan. Private pa lang, bagsak pa na. Paano maabot sa lieutenant? Paano maabot sa general? Gagawin natin. Ayan. Saan niyo po yung James 4:7. English, handa sa mulan. Submit. Submit yourselves therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. Free from you. And he will flee. Tormenting, paulit-ulit. Meron siyang ranking, meron siyang ilan. Ang solusyon ay ito. Pasakot ka muna sa Diyos. Kasi hindi mo siya matatakwil. You cannot renounce Him. Bago dumating yung araw na to, naranasan ko nga yung last week na hindi magbabago yung sitwasyon ko. Nire-reformate ako ng diablo sa hilap ng katawan. Hanggang pinayagan ko na yung hilap ng isip. Tapos pati ako nagsabay-sabay eh. Yung oppression sa katawan, kasi wala akong pahinga. Diretso biyahe. Oppression sa isip, naisip ko na yung nangyari. Pagkatapos, negative emotion. So yung atake ko, 3. Katawan, isip, emosyon. Pero ito, anong kailangan natin? Mag-submit muna tayo sa Diyos na aminin natin yung mali natin. Amen? Hanggat walang pag-amin, hindi tayo lalaya. Hanggat walang pag-amin sa Diyos, hanggat hindi tayo nagpapasakop sa Diyos, hindi mo matataboy itong atake na ito. Hindi mo rin siya mapagtatagumpayan. Iikot ang buwan mo. Paikot-ikot lamang. Hindi mo makikita yung dulo ng pagtatagumpay. Anong binigay sa atin ng Diyos? Pagkatagumpay. And you are more than conqueror. Sabi ng Diyos. Amen? Kasi pwede natin sabihin, tao kasi ako. Tao tayo na tinawag ng Diyos na ang puso'y pumasok sa langit. Amen? Pero hindi ibig sabihin, diretso lang yung daan na wala kang dadaanan na kailangan kang gawin. We need to submit before the Lord so you can resist the devil. At hindi ka makakapagpasakop. Tingin ko nga saan, pagtyagaan niyo ako. Hindi ka makakapagpasakop sa Panginoon kung tinitignan mo. Mali ang salita ng Diyos at tama ka. Mali ang salita ng Diyos, tama ang doktor. Mali ang salita ng Diyos, tama ang anak ko.
Mali ang salita ng Diyos, tama ang asawa ko. We cannot submit before God. Kapag tama sila, tama tayo. At mali ang salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos at ang Diyos ay ano? Ay ano? Hindi naman ay ano? Isa. Ang kalooban ng Diyos ay ang kanyang salita. Pag hindi natin pinakikinggan, binabaliwala sa salita ng Diyos, hindi rin natin pinakikinggan at binabaliwala din natin ng Diyos, hindi tayo makakapagpasakit. Submit yourself before the Lord, resist the devil, and he will flee from you. Hindi talagang gagawin. Ang tawag dito ay depensa. Mga kapatid, kailangan marunong kang dumepensa. Hindi palagi pabugbog. Pag palagi yung pabugbog, sabi mo, ayoko na maging Kristyano, lagi na lang bugbog. Kasi hindi ka nagwawagi sa gera. Mag-aral na lang ako. Magpakatalino na lang ako. Para makahanap ng magandang trabaho, makaalis ako sa buhay na ito. Mali. Hindi ka tatantanan ng jablo. Kahit gumanda pa ang buhay mo, kahit magkaroon ka pa ng maraming salapi, kahit gumanda pa ang trabaho mo, because the devil is the devil. You hear the point? Because the devil is the devil. Siya ang prinsipe ng sanlibutan ang Pilipinas. Hallelujah! Singin niyo yung mga sarili. Anong gagawin natin? Nabasa niyo na ba, di ba? The armor of God. Tayo po'y nasa gera. Pag hindi natin sinusuot, ito pong baluti ng Diyos, palagi kang tatamaan. Gawin natin pababa, para madali. Helmet. Anong helmet? Yung helmet para sa isip. May una ako sasabihin pala. Ito pong baluti ng Diyos, hindi siya humihina. Nakita na ba kayo ng ng garment? Na kapag ilang gera, mahina na yun, tumatagos na? Hindi, bakal yun eh. It's either isuot mo siya or hubarin mo siya. Yan lang ang kalagayan ng mga Kristyano. Suot-suot mo siya or hinuhubad mo siya. Unknowingly, unintentionally. Hinuhubad mo siya, hindi mo alam or hindi mo sinasadya, pero nakahubad. Hindi mo siya suot-suot. Kaya nangyayari, natotorment ang isip mo. We need. To wear the armor of God. Mga kapatid, the full armor of God. Because you wrestle not against flesh and blood. Hindi ito ba sa tao na pwede mo pantanan sa buhay mo? Maghiwalay na tayo. Kanan ka, kaliwa ako. Hindi ka natatantanan. Nakikinig po ba? Hindi ka natatantanan sa buhay na ito. Ang kailangan natin gawin, pasakop sa Diyos, suotin ang kanyang balut. Helmet of salvation. Yung salvation sa isip. Na kailangan malinaw sa isip mo na hindi ako bibigay sa diablo. Pinaasahan ako ng Diyos. Namatay siya sa krus para sa akin. Hindi niya kalooban na paulit-ulit ako nagkakasala sa Kanya. At sasabihin ko na lang, sorry Lord, patawarin mo ako Panginoon. At sabi niya, maubusan ka ng pagkakataon sapagkat wala ng biyaya na pwedeng gamitin para sa pagsisisi. Nakikinig po ba tayo? Amen. Yan po yung nangyayari sa nagpa-backslide. Huwag natin biruin ng Diyos kasi hindi siya nagbibiro. Sabihin ba natin, hindi ako mag-backslide? Sinusuot yung helmet of salvation. Ano po ito? Best? Nabasa niyo dyan? Breastplate of righteousness. Ano po tinatakpan yan? Palagay niyo. Dip-dip. Puso. Kasi yung puso, tinitiran siya ng masama. Nilalagyan ng covering para hindi ka pasukan ng masama. Para hindi tumira yung masama sa puso natin. Yung nagdidesisyon sa atin, hindi tayo influensyahan ng masama. Shield of faith. Shield, panangga. Ano yung pananangga mo? Pananampalataya. Saan galing ang pananampalataya? Siya ay galing sa Salita ng Diyos. salita ng Diyos. Pakikinig na salita ng Diyos. Pagbabasa ng salita ng Diyos. Question. Gaano iwasag ginugugol mo para mag-aral salita ng Diyos? Hindi niyo ba napansin? Kung kailan nagbababad ka sa salita ng Diyos, doon ka lumalakas. Na nagkakaroon ka ng matibay na armor. Kaya hindi ka na basta-basta natitira ng diablo. Pero may time, tinatamaan ka pa rin.
Why? Kasi full armor to. Amen! Full armor. Pwede sa isang bahagi may covering ka. Pero iba parte ng katawan mo walang covering. Belt of truth. Lagi ako nagbabasa. Lahat pinakaibigan mo. Hindi ka na nanunuri. Naniniwala ba kayo lahat papunta sa Diyos? Hindi. Sapagkat iisa lang ang daan si Jesus. Anumang salita ng Diyos na anumang salita ng tao na tumutulig sa salita ng Diyos, hindi po siya daan ng Diyos. Ibig sabihin, hindi lahat ng preacher pinakikinggan. Mamili tayo. Kailangan meron tayong belt of truth para yung katotohanan manatili sa atin. Amen? Pag hindi na natiling katotohanan, papasukin tayo ng daya, papasukin tayo ng kasinungalingan, hindi ka talaga mahal ng pastor mo. Hindi talaga siya nagmamalasakit sa'yo. Narinig mo sa iyo. Why? Kasi walang belt of truth. Amen? Alam niyo ba, open rebuke is better than in the mouth. Alam mo yun? Ecclesiastes. Ang tuwirang pagsaway ay mainam kaysa natatagong pag-ibig. Gusto niyo ba ang pag-ibig na lingkod ng Diyos? Sabihin ko lang, okay lang, sige. Okay lang. Sige, bawi ka na lang next time, ha? Lalo ka na lang ulit. Pero hindi ko sinasabi totoo. Na yung inihandaan ng Diyos para sa'yo, wala na. Iniwan mo, pinabayaan mo, hintay ka ulit next week. Amen? Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Tuloy natin, foot of peace. Yung paan natin, saan tayo dadalhin? Sa kapayapaan. Walang anak na Diyos na palaaway. Ngayon ba, palaaway tayo? Inaaway natin yung kasama natin sa bahay. Kung anong maisip natin, lumalabas sa bibig natin. You're under demonic attack, pinababayaan mo lang. Ngayon siya, hindi na siya hakulan ng Diyos kasi may hapon na siya. Pero hapon na kanya pag ikaw nakikipag-negotiate dito sa demonization. Kasi pinakikinggan mo siya. Sino dito nangaaway na kasama sa bahay? Namin na. Alaaway, kasama sa bahay. Yung kapag mainit ang ulo mo, dinadamay mo lang. O sige, dinadamay mo isa lang. Yung pusa niya. O dinadamay mo yung mga inakutulog. Bakit pa? Ano ba kayo? Magsipahan kayo lahat dyan! Diba? Galit na lahat. Hindi ko tayo umamin, hindi tayo lalala. Kailangan natin isuot! At yung pinakamalaga ito, alam niyo kung ano to? Espada, sword of the spirit. Yan yung pangupensa mo. Yan yung pamutol mo ng tali. Pamutol mo ng tali ng deception ng Diablo. Pamutol mo ng tali ng daya ng Diablo kasi nung alingan ng Diablo na yung tormented spirit. May tali rin yan eh. Ang pamutol mo, salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos magdadala sa inyo ng katotohanan na ang pinalaya ng anak ay tunay ng malaya. Pag pinalaya ka ng anak, si Jesus ay malaya kang totoo. Amen? Walang pwedeng gumapi sa'yo. Kasi yung anak ng Diyos ang nagsabing malaya ka na. Humayo ka at huwag ka na magkasalatan. Amen? Puri po natin ang Diyos. Hallelujah! Tayo pinalaya ng Diyos. Kaya nga, mga minamahal, are you under demonic attack? Play the keyboard, please. Are you under demonic attack? Attack of the mind? Attack of the mind? Atake sa tulog? Atake sa